alas 12 na, pagdiriwang na po ng sangkakristyanuhan ang pagsilang ng ating Poong May Kapal. Iyan. So, ngayon po, pag-uusapan natin, ito pong binitawang pananalita ni Presidential Sister Amy Marcos na binalita niya na sa reaksyon niya sa balita na pipirmahan na raw ni Pangulong Marcos itong budget ng 2025 sa New Year's Eve, a night before Christmas, a night before New Year, ay para daw magnanakaw, no? Si BBM daw po ay parang magnanakaw sa gabi sa kanyang gagawing pagpirma dito po sa national budget. As usual, tama na naman po ang ating Vice President Sara Duterte na ang nasusunod talaga sa pagbabudget ng Pilipinas ay si Martin at si Saldico, no? Pag sinabi nilang hindi natin alam kung may ibibito, kung ano yung mga ibibito ng Pangulo, pero more or less, kasi marami pong panawagan, lalo na po nito ni Amy, ay ibalik yung budget sa BICAM. Pag-usapan din po natin, ito pong mga vlogger ng BBM, bakit po hanggang ngayon, yung obsession nila, no? May obsession po itong mga vlogger na to na maya't maya ay banatan ang pamilya Duterte, lalo na po yung mag-amang presidente at vice president. Pero nakakalimot yata kayo, BBM vlogger kayo. Palitan nyo na, hindi na kayo BBM vlogger, Duterte haters na lang kayo. Huwag na kayong maging, baguhin nyo na tawag nyo. Tandang-tanda ko po, nung kami po ay panahon po ni Pangulong Duterte, kami pong mga Duterte vloggers, ipinagtatanggol namin yung mga programa ni Tatay Digong. Di po ba? Napakalinaw niya, no? Pinagtatanggol namin. Bakit kayo hindi nyo magawa na ipagtanggol? Hulaan ko, wala kayo may pagtanggol, no? Kaya, para naman kayo may masabi, para po kayo may masabi, siraan na lang yung mga Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin. Salamat. Okay. Pag-usapan natin, no? Ito pong sinasabi ni Amy Marcos. Like a thief in the night, Amy slams brother's decision to approve 2025 national budget. Alam po ninyo, matagal na pong pinapanawagan ng kanyang kapatid, no, na si Amy Marcos. In fact, nakikiusap pa si Amy, no, na sinasabi ni Amy na huwag niyo namang ipahamak ang aking kapatid. Di ba? Sinasabi niya po yan dito sa mga nag-uudyok na pirmahan na ni BBM. Alam po ni Amy, marami pong paglabag, no, sa Ligang Batas. Ito pong konstitusyon at binabanggit nga po ng mga ekonomista, hindi lang po ni Shelo Magno na taga-UP, pati po yung ekonomista na si Budget Babe na taga-Ateneo naman. Hindi, no? UP Ateneo na po. Hindi na lang po isang eskwelahan, no? Talagang sinasabi po nila direkta na ito ang pinaka-worst. Ito po ang pinaka-worst na budget ng Pilipinas, no? Ito po ang punong-puno ng corruption. Sila po nagsasabi nito, si Shelo Magno tsaka yung Budget Babe na taga, kung hindi ako nagkakamali, Atenista naman to, no? Talagang ang budget na to ay nakapokus para po sa mga politiko at hindi po sa mamamayang Pilipino, no? Biruin nyo, lahat po ng mga provision na para sa mamamayan, education, pati po yung mga tulong sa free college education. Mga nagtatanong po,
Kaya lang, hindi na po tayo naghihintayan, no? Katulad ng dati, pagka simula na kagad. Wala na po tayong 500 pa munang kung ano po abutan na lang, yun na lang. Okay. Anyways, balik po tayo, no? Pinaka-worst kasi hindi siya tumutugon talaga. Tatay Amik. Okay, sa madaling salita mga kapatid, no? Worst. Ang dami po, pati po yung mga followers talaga, no? Eto nga, Marcos family na to, no? Corazon Austerio, welcome to regular members. Thank you very much, Corazon. Talagang worst budget po to dahil kitang-kita po na ito po ay budget para po magamit, no, sa darating na eleksyon. Kasi po yung mga tradisyonal na pinagkukunan ng pondo ng mga politiko, DPWH, at saka po itong ayuda, bagong inintroduce po ito ng pamilyang ito. Itong bagong uri ng pamimili ng boto, ayon kay VP Sara Duterte, ginawang legal yung pamimili ng boto sa pamamagitan nitong ayuda. At ang laki po ng mga dinagdag sa ayuda, kamat. Okay, tuloy natin, no? Sabi po ni Aimee, para pong magnanakaw, no, sa gabi itong si Bongbong Marcos. Hindi pala yung pagpirma na gagawin ni Bongbong Marcos dito po sa 2025 budget, no. Marami pong nananawagan na sana pag-aralan, ibalik po sa BICAM o ibalik sa Kongreso yung budget. Wala po. Talagang nasunod po yung mga inampalan. Nasunod po yung dapat masunod. Kaya marami na nagsasabi, hindi na po to. Mga anti-Duterte po to, ha. Imagine niyo po itong mga nagsasalita ng laban dito, mga anti-Duterte. Bilib na bilib ka nga eh. Yung mga anti-Duterte, okay. Yun talaga, no? Yun po talaga. Sabi nga ni Aimee, paano nila gagawin na maislasan, no? Kasi kinakailangan para maging legal daw, kinakailangan nila maislasan, matapyasan, no, ng pondo ito pong DPWH dahil hindi po obra sa konstitusyon ng Pilipinas na mas mataas pa po yung ibang departamento kaysa po sa education, no? Alam mo naman natin ang DPWH. Sabi nga, kung may mga tongpats, karamihan po nagmumula dyan sa mga proyekto. Pero okay lang sana kung big budget, kung yung mga big project, no, yung mga big ticket projects na tinatawag, mga naglalakihan tulay, infrastructure. Pero ayon po sa revelasyon ito ni Shelo QT Magno, ito po ay mga karamihan dito ay flood control at saka mga multi-purpose building na hindi po makakapag-create, no, ng yaman ng Pilipinas. Kanino ko ba narinig, no? Ay kay Attorney Vic Rodriguez narinig ko, no? Magbigay nga kayo ng halimbawa na yung ayuda raw. Yung mga taong nabigyan ng ayuda ay ikinaunlad niya yung pamimigay ng ayuda. Totoo po yan. Wala pong bansa na umunlad sa ayuda, pero napakaraming bansa po. Hindi po, baliktad, bura. Walang bansa na naging mayaman dahil sa ayuda, pero lahat po ng mayamang bansa ay nag-invest po sa infrastructure.